Hello mga ka-fighter, it's me again ang inyong cancer fighter and welcome back to my channel. So ayan, kung maririnig nyo is medyo may maingay. Kasi nandito ako ngayon sa hospital and may mga kasama ako sa ward. At ayun, ikukwento ko lang po sa inyo ang aking cancer journey kasi halos sa Facebook kasi ako nagpo-post at nagla-live doon. Kaya karamihan ang nakakaalam sa akin is yung mga Facebook friend ko. Ayan. So, last week, so nalaman ko ng aking PET scan dahil ang aking nakitang nodules sa aking lungs ay dumarami sila and lumalaki yung isa doon. So, ngayon nga, kaya ako after CT scan is pinit-scan ako para make sure nga talaga kung anong klase yun. At ito na nga, nung nalaman ko, sinabi ng oncologist ko na hindi nakakaya ng mga chemo na ibinigay sa akin. So, iba-iba pala yung gamot ng chemo. So, meron 'di ba mga cisplatin, merong hindi ko alam, nakalimutan ko yung pangalan nakaraan. Yun nga, dahil ako nandito ko sa Korea, kung tutusin malaking tulong dito ang insurance kasi halos 5%. Pero nung nakaraang last time na chemo ko ay naglalabas ng pera ang asawa ko ng 65,000 won or almost 3,000 pesos. And then ngayon, dahil nga hindi tumalab at lumalaki yung aking bukol sa aking lungs, ang inoffer nila sa asawa ko is yung pinakamabisang gamot ng chemo na Alimta. So kung malalaman niyo yun, pwede nyo i-search siya sa Google about sa Alimta na gamot sa chemo. At eto kasi meron silang guide to about sa chemo. So, ang Alimta is ibibigay lang sa akin every after 3 weeks. Pero may kasama yung cisplatin. Kasi ang nakalagay dito is, ayan, meron siyang nakalagay na ibang gamot. Nakalagay dito is Alimta, so September 7 and September 28 ang balik. Tapos, nakalagay din dito kung ano yung magiging side effect na mararamdaman ko. Hindi daw malalagas yung buko. Ayan. Hindi ako masyadong magaling mag-Korean, pero ayan, naka-ano siya, naka-X. Ibig sabihin yan is hindi ako makakalbo. Ayan. Pero hindi naman importante sa akin yan, pero na-miss ko rin ang buhok ko. Diba? Hindi naman natin maiwasan yan. Kasi ang tagal ko na 3 years. Pero ayun nga, sabi ko nga lagi na hindi importante yun sa akin sa buhok ko. Kasi ang importante is talagang mahil yung aking gamot, ang aking sakit. So, nagtitiwala pa rin ako kay Lord. Lagi kong sinasabi at lagi kong lagi ako nagtitiwala kay Lord kasi hiram lang naman natin talaga ang buhay natin. And ayun, kung kayo is matagal ko ng subscriber at na ano nyo na yung aking noon pa lang na first vlog ko na super tagal ko na at pabalik-balik yung pagkikemo sa akin. Ang tanging ano ko lang sa inyo is isama nyo lagi si Lord sa lahat ng pagdaraanan nyo kasi hindi natin hawak ang buhay natin. And siyempre, kailangan talaga hindi matigas ang ulo natin. At sa mga katulad ko na may mga cancer, kailangan nyo lang talaga ng healthy living. Mag-exercise kayo kasi kahit walang sakit, diba, pag once na hindi sila nag healthy food or exercise, talagang nagkakasakit sila, diba? Ano pa kaya yung katulad natin may cancer? So, ayan, ako kasi is gusto ko lang mag-share sa inyo at gusto ko lang na magpayo sa inyo na huwag nyo nang gayahin yung mga mali. So, kailangan talaga na exercise kayo. Exercise, tapos kain kayo ng healthy food. Huwag niyong kakalimutan yan. Pero syempre, in moderation. Pwede naman kayo kumain ng kahit ano. Basta in moderation. Diba? Ayun lang talaga. Huwag lang lamon. Lamon kasi ako napakalakas ko kumain. So, ayan. Doon nga sa Facebook ko, sinabi ko na rin ko. Dahil may mga nagtatanong rin anong stage ko na. Sabi nga ng husband ko, once kasi na pumunta sa ibang part ng katawan is stage 4 na siya.
So, 이게 ako 이제 is 오른쪽 stage 4 na 다리에 ako dahil nga kumalat 감염병이 na rin siya. 완전히 배제할 Pero 수가 hindi ako 없어가지고 nawawala ng 여기 pag-asa. 열감 있거나 Nagtitiwala pa rin ako kay Lord. And, so, tinigil ko yung pag-bibideo ko kasi may doktor dito na nag-assist sa kabila na pasyente. So, ayun nga, dahil nga kumalat na yung aking cancer na galing sa cervix ko, sa aking lungs, at balik-balik siya. Stage 4 na daw yun. So, dito kasi is Korea, syempre hindi ako masyado marunong pa mag-Korean. Pero sabi nga, diba, syempre kumalit na nga. Syempre tumataas yung stage nyo. Dati kasi stage 1 ako. So, pero ito, sa awa ng Diyos, talaga nagtitiwala ako sa Panginoon. Hindi niya pa rin ako iniiwan. Kasi, ang lakas pa rin ng katawan ko. Yung loob ko lang yung kinakain ng cancer na to. So, ayun. Ngayon nga, katatapos ko lang ilagay yung gamot na alinta. So, matapang rin siya. Pero, mga ilang minuto lang. Ngayon, okay naman ako. Nakatulog na rin pala ako mga 1 oras, ganyan. Nafe-feel ko rin na dudwal ako, pero nagdadasal talaga ako. So, sabi ko sa Panginoon na alisin niya itong mga nararamdaman ko at bigyan niya ako ng lakas. Ayan, kay Lord lang talaga ako kumakapit. Kaya ayun, mga ka-fighter, yung mga patuloy na nagko-comment sa akin, nagbibigay ng lakas, mga prayers nyo, kahit sa Facebook ko, nagpapasalamat ako. At sa patuloy na nagsusubscribe sa aking channel. Ayan. Sa mga help niya sa panonood ng mga commercial, ganyan. Maraming salamat. At malaking help na yun para sa akin. At hindi ko man naaasikaso itong pagbablog ko kasi nakakapagod din. Kaya ginagawa ko sa Facebook na lang ako nagla-live. Ayan. Pero ayun, ito, sinabi ko lang sa inyo yung mga update ng aking cancer journey. And ayan nga, yung aking gamutan ulit ng chemotherapy is every 3 weeks naman. Kung dati is every Monday, yung unang-unang chemo ko is every 3 sessions siya every week, pero twice, every after 2 weeks. Tapos yung second chemo ko, nung hindi tumalab yung gamot na yun, every Monday. Ngayon naman is every after 3 weeks. Ayan, so sabi ng asawa ko, mga 2 weeks daw. Kasi ang gagawin sa akin, 3 session, tapos CT scan. And ayun nga, ang aking gamot na yun is napakamahal. Yung alimta is umaabot ng 40,000 won. Ay, 1 million won. So, umaabot siya ng 40,000 pesos. Mga 42,000 pesos. Ayan. So, marami na rin naman nagsasabing Pinay na may tumutulong naman daw dito. Siguro alam na ngayon ng husband ko. At ayun, ang lagi nating isasama sa ating mga nangyayari sa ating buhay, mga pagsubok, lagi si Lord ang isama natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya kasi once na feel natin si Lord na kasama natin lagi, yung Espiritu na nasa ating katawan ng pagtanggap natin, talagang mapipil natin na hindi tayo pinapabayaan ni Lord, diba? Hindi naman natin mawawala itong mga pagsubok na to. And syempre, kailangan rin natin alagaan na yung sarili natin. Kailangan natin mag-exercise and ayun nga, kailangan lang natin in moderation lang talaga ang pagkain at mas okay is healthy food talaga. And sa mga katulad kung may cancer, mga cancer fighter, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Hindi porket nakikita nyo katulad ko is mawawala na kayo ng pag-asa kasi iba-iba naman yung cancer, di ba? At iba-iba ang ating katawan. So, kailangan nyo lang na lakasan yung loob nyo. Huwag kayong magpapaano dahil sa mga pinagdaraanan natin. Kailangan lang idasal natin kay Lord, iiyak natin sa Kanya, isumbong natin lahat sa Kanya. Kasi pag magpapakain tayo sa takot at sa nararamdaman natin, talaga manghihina tayo. Kaya lakasan yung loob nyo, and sa mga treatment, kailangan pilitin natin kumain at pilitin natin maglakad-lakad. Ayan, kasi kailangan din talaga natin ng exercise. At ito, hanggang dito na lang ang aking video. At patuloy niyo po akong i-subscribe
at babalitaan ko pa kayo sa aking mga pinagdaraanan. At maraming salamat po sa patuloy na nagsusubscribe, nagko-comment. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat.